Sa pangalan po ng ating binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, pinagpala, masaya at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Feby at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Mapapakinggan po natin kapahayagan ay merong topic na bukas na pagtanggap sa Panginoon. Subalit bago po ako magsimula at bago po natin mapakinggan ang kapahayagang ibinigay ng Diyos sa atin sa mga oras na ito, ay nais ko muna pong mag-alay ng panalangin para sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Ama namin na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal at hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, na ikaw po ang aming amang nasa langit, na aming kinikilala at kami iyong mga anak na nasa lupa, na lagi pong nagpapasakop sa iyo. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit po kami, tumudulog kami. Sa iyong harapan, humihingi kami ng awa at habag. Humihingi po kami, Panginoon, kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong bandal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban sa iyo, Panginoon. At patawarin po kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala, lihim man po o hayag, Panginoon. Ay idinudulog po namin sa iyo ang aming puso't isip at kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa kahabagan na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram mo sa buong maghapon. Maraming salamat sa mga pagsubok na amin pong nararanasan at sa kapahayagan mong ito, O Diyos, ay ipinagpapasalamat po namin ang iyong mga buhay na salita na amin pong mapapakinggan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong kapahayagan. Ikaw po ang Diyos na mangusap sa bawat isa. Hipuin mo ang puso't isip at kaluluwa. Langisan mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis. At ikaw po ang Diyos na mangusap. Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw po ang Diyos na humipo sa buhay ng bawat isa sa mga pagkakataon na ito. Ang lahat, Panginoon, na makakapanood at makakapakinig ng video na ito, ng kapahayagan mong ito, ay pagpapalain mo po at makakaranas, O Diyos, ng mayamang pakikisama ng Espiritu Santo sa mga oras na ito. Mararamdaman po ang presence mo at ang kapayapaan, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita ay mararanasan po ng bawat isa. Maging kaaliwan, Panginoon, sa aming buhay ang iyong mga buhay na salita at magrema, Panginoon, ito po ay maisabuhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo, O Diyos, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing sa mga pagkakataon na ito. Hallelujah. And take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na maluwalhati at ipahayag mo, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita ng punong-puno ng pag-ibig, banayad, pulido at malinis, Panginoon, na mapapakinggan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapahayagan mong ito. Inaangkin ko po ang 100% katagumpayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa Panginoon sa kapahayagan na ibinigay sa atin ngayon, na meron pong topic na bukas na pagtanggap sa Panginoon. Ang atin pong gospel o ang atin pong mapapakinggan na kapahayagan sa mga oras na ito ay tungkol po sa hango po sa kapahayagan ni John, sa John 20:25 to 29. At ang sabi po dito, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapigpinit ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumain mo. Nang magkagayo, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang hindi mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakikita, gayon may nagsisisampalataya. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita.
Ito pong kapahayagan natin ay tungkol po sa bukas na pagtanggap sa Panginoon. Subalit yung gospel po natin sa alagad po ng ating Panginoong Hesukristo na si Tomas ay hindi siya naniwala na buhay po ang ating Panginoong Hesukristo. Kundi gusto niyang makita ng kanyang dalawang mata na naandyan ang Diyos na tunay na nabubuhay, at gusto niyang maisuot ang kanyang kamay doon sa butas ng tagiliran at sa pagkakapako ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sa topic po natin na bukas na pagtanggap sa Panginoon, ito po yung to see is to believe daw po, na gustong makita, na nakaugnay po yung kapahayagan ng Diyos doon sa kanyang alagad na hindi siya naniniwala. Sinasabi po ng Panginoon na mapala daw po ang naniniwala sa kanya at nagtitiwala kahit hindi siya nakikita. Pero to see is to believe, ang madalas po na pananaw ng mga taong hindi agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Ito daw po yung tipo na gustong makita ng dalawang mata bago maniwala. Meron naman daw pong tao na paniwalain sa chismis lang, na kung ano po yung marinig ay inilalagay na kaagad sa utak, at kung ano po yung marinig, yun na kaagad ang pinaniniwalaan, at yun na po ang sinusundan. May mga distraction naman daw po sa buhay na siyang gumigiba sa atin sa oras na marinig na ito po ay sa oras po na marinig natin yung mga distraction. Ito po yung gumigiba sa ating buhay. Kaya nagkakaroon po tayo ng panghihina. So kapag nanghihina na po tayo sa mga distraction, ayaw na po nating kumilos. So kahit nananalangin po tayo at nadidistract po tayo ng buhay, nawawala po tayo sa focus, ayaw na po nating gumalaw, kasi kung ano po yung narinig natin, chismis, yun po yung paniniwalaan natin. Pero meron naman pong mga tao na gusto daw pong makita kung ano talaga yung sinasabi, yung mga na hindi agad maniniwala hanggat hindi nakikita ng dalawang mata. At sa oras daw po ng kahinaan, ayaw na daw pong kumilos, nakakulong na lang sa madilim na takot, dahil ayaw na pong gumawa, kasi kung ano po yung narinig, ayun na po yung nagdadala ng panghihina sa buhay. Amen po ba? At dito po sa kapahayagan ng ating pong Panginoon, na gusto pong makita muna ni Tomas ang Panginoong Hesukristo bago siya maniwala na buhay po ang ating Diyos. Pero sabi po ng Panginoong Hesus, mapala daw po ang naniniwala at nagtitiwala sa Kanya kahit hindi siya nakikita. Kaya nga po sa panalangin, sinasabi po na manalangin po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil ibibigay po ng Diyos sa atin ang ating pong mga kahilingan. At yung mga nananalangin po na yan, tayo pong mga tao, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon kahit hindi po natin siya nakikita. At yun nga po, ang bawat pagdedesisyon po ng tao sa buhay po na puno ng pananampalataya na nakaugnay po sa Diyos, ito po yung buhay na kayang gumanap sa araw-araw, na masigla, mapayapa at pinagpala, kasi nakaugnay po tayo sa Panginoon. At kapag nakaugnay po tayo sa ating Panginoon, wala po tayong ibang aalalahanin. Puwera na lang po kung tunay na nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Amen po ba? Hindi po lahat ng nananalangin ay nagtitiwala. Yung iba po, minsan kumikilos sa sariling sikap, sa sariling lakas, kasi hindi kayang ipagkatiwala yung buhay sa Panginoon. At doon po sa mga naririnig na sabi-sabi na nagiging distraction, ito po yung nakakawala ng focus sa buhay natin. Amen po ba? At halos lahat daw po ng tao ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, bagamat yung mga taong tunay lang daw po na kumikilala sa Panginoon, na kahit hindi nakikita at nagtitiwala, ito po yung mga tao na pinagpala ng Diyos. Ito po yung mga taong sinasamahan ng Panginoon, kasi kahit hindi po natin makita ang ating Panginoon, kung tunay na ibinibigay po natin, isinuko natin sa Kanya ang ating pong buhay, praise the Lord, sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. At sabi nga po dito, handa daw po ba tayong isuko sa Panginoon ang buhay natin? Kung halimbawa, nahihirapan na po tayo sa ating mga pinagdadaanan, or kung ibinigay na po natin sa Panginoon at hindi niya kaagad tinugon ang mga kahilingan natin, manghihina po ba tayo, or parang hihintayin po ba natin yung katugunan niya? Ibibigay po ba natin sa Panginoon ang buhay natin sa Kanya kung halimbawa parang silent siya, tahimik siya, na inaakala natin hindi siya kumikilos, pero ang tunay pong naniniwala sa Panginoon na kahit hindi siya nakikita, kapag halimbawa isinuko na po natin ang ating buhay sa Kanya, ibigay na po natin ng 100%, at siya po ang kusang gaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? At paano mo ba mapapatunayan na nagtitiwala ka sa Kanya kung sa oras na isinuko mo ang lahat
Parang hindi ka naman daw naririnig. Tatalikod ka ba sa oras na maramdaman mong mag-isa ka? O mananatili ka sa kapangyarihan niya kahit hindi mo alam kung saan ka pupunta? At ano ba ang sukatan ng pananampalataya ng tao? At gaano ba kalalim, kapatid, ang pangunawa mo sa buhay? Kasama mo nga ba talaga ang Diyos o naghahari pa din daw ang sarili mong lakas upang hindi mo maranasan ang kabutihan niya? Dito po sa kapahayagan natin, sa pagtanggap natin, bukas sa pagtanggap natin sa Panginoon, meron po tayo ditong 3 P para maranasan po natin yung pagsama po ng Espiritu Santo. Amen po ba? At dito po, sa kapahayagan ng Diyos na ibinigay niya sa atin, sa gospel po natin na binasa, doon po kay Tomas na hindi nagtitiwala sa Panginoon. Doon lang niya nasambit na Panginoon ko at Diyos ko. Nung oras na nahawakan na po niya at naisuot nga niya yung kamay niya doon sa butas ng tagiliran ng Panginoon. Subalit yung mga tao, yung kanyang ibang alagad, naniniwala na sinabi na buhay ang Diyos. Pero itong si Tomas ay hindi siya naniniwala hanggat hindi daw po niya nakikita ang Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo, mapalad ang mga naniniwala at nagtitiwala kahit hindi siya nakikita. So dito po sa kapahayagan natin na bukas na pagtanggap sa Panginoon. Ang Diyos po, ang Panginoong Hesukristo, kumakatok sa buhay ng bawat isa sa atin. At nananatili po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sa mga tao pong bukas ang puso at handang tumanggap sa atin pong Panginoong Hesukristo. Amen po. Meron po tayong 3 P sa kapahayagan na ito upang maranasan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ito po sa number 1, ito po yung pagsuko daw po natin sa harapan ng Diyos. Pag isinuko po natin ang ating buhay sa atin pong Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, tinatanggap po natin siya. Isinusuko po natin. Paano po natin mararamdaman na paano po ang process po na isinuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Ito po yung bitawan daw po ang lahat ng kabigatan sa buhay. Katulad po nung palayain mo, kapatid, yung sarili mo. Na yung mga kabigatan, yung mga bigat na pinapasan mo, ibigay mo sa Panginoon at siya ang gagawa, siya ang kikilos. Parang wag daw po nating kontrolin yung mga bagay-bagay dahil hindi po natin hawak ang ating buhay. Amen po ba? Ang sabi po dito sa Isaiah 55:7-9. Praise the Lord. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Amen po ba? So sa pagsuko po natin sa ating Panginoon, tinatanggap po natin ang ating Diyos. Binibigyan po natin siya ng karapatan na siya po ang maghari sa ating buhay. Na kahit hindi po natin siya nakikita, binibigyan natin siya ng chance na ang Diyos ang gumanap sa buhay ng bawat sa atin. Na dito po sa ating pagsuko, ang sabi ng Panginoon na hindi daw po natin abot ng kanyang pag-iisip. Iba po ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. Kaya yung mga pinagdadaanan po nating problema at pagsubok, wag nating kontrolin, na wag po tayong magmarunong sa gusto ng maganap ng Panginoon. Amen po ba? Hayaan natin siyang makapasok sa buhay natin dahil meron po siyang gustong gawin sa bawat sa atin. Wala naman pong plano ang Diyos na masama sa tao, kundi ang gusto ng Panginoon ay magkaroon po ng kaligtasan ang bawat isa, magkaroon ng maayos na buhay, buhay na ganap at kasiyasi at buhay na walang hanggan na nagmumula po sa ating Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya sa pagkatok po ng ating Panginoong Hesukristo, kahit hindi po natin siya nakikita at siya po ay Espiritu, ipagkatiwala po natin ang ating buhay. Sa ating pong pag-surrender, sa ating pong pagsuko, matatanggap po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa paanong paraan po natin masasabi na isinusuko natin or sa paanong proseso po ng buhay. Kailangan maisusuko po natin ang buhay natin at matatanggap po natin ang ating Panginoon. Yun pong mabitawan natin ang lahat ng kabigatan sa buhay. Katulad ng patawarin po din natin ang ating sarili sa ating mga nagawa. Na wag po natin palaging sisihin. Kasi ang Diyos po hindi tinitingnan kung ano po ang katatayuan natin sa buhay. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin kung hanggang saan at hanggang kailan po tayo handang sumunod o ang puso natin na kaya nating ibigay sa Kanya. Sa pagpapatawad po natin sa ating sarili, sa ating po mga nagawang pagkakasala, humingi po tayo din ng tawad sa Panginoon. Sa mga nagawa po nating pagkakasala, yun po natawag na repentance, magsisi po tayo sa harapan ng Panginoon kasi hinihiling po ng Diyos na magkaroon po tayo ng connection sa Kanya. At patawarin din naman daw po natin yung mga taong nagkasala sa atin.
Kasi yung mga taong yun, hindi rin naman po alam kung ano po yung mga ginagawa nila. At ang lahat po ng tao ay habang nabubuhay, patuloy pong nagkakasala. Pero meron nga po tayong Diyos na mapagpatawad at mabuti na handa pong tumanggap sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang kailangan lang po natin ay ang pagsuko. Na isuko po natin ang ating buhay sa harapan po ng ating Panginoong Hesukristo. At doon nga po sa kanyang kapahayagan, sa kanya pong mga buhay na salita na sinabi ng Panginoon, na hindi daw po natin pag-iisip ang kanyang mga pag-iisip at ang mga lakad daw po natin ay hindi. Ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Amen po ba? Hindi natin matatarok ang kaisipan ng Panginoon sa gusto niya maganap sa ating buhay. Pero gusto ng Panginoon na isuko po natin ang ating sarili sa Kanya, na magtiwala po tayo, na hindi natin gayahin si Tomas, na kailangan pa nating makita ang Panginoon ng mukhaan, ng harapan, bago po tayo magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Praise the Lord. At ang sabi po dito na yung pagpapalaya daw po, sa ating pong pagsuko, pagpapalaya, sinong papalayain mo dito, kapatid? Yung asawa mo ba? Or kapitbahay mo ba? Palalayain natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang lahat-lahat ng ating mga dinadala, lahat-lahat ng ating mga pinapasan. Kasi hindi na po dapat natin dalahin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat para sa atin. Kasi ang nakaraan po ay hindi na natin maibabalik. Kundi mag-move forward po tayo at hilingin natin ang presence ng Lord, hilingin natin ang presensya niya na siya po ang sumama at mag-guide sa atin sa path na buhay na gusto niya para sa atin. At ano pa po, sa paanong paraan po natin maisusuko ang ating buhay sa Kanya. Yun pong pahintulutan natin siyang kumilos. Ang Panginoon, pahintulutan po natin kumilos ang ating pong amang nasa langit sa ating. Paano po pa siya kikilos sa kapangyarihan? Huwag po natin kontrolin. Diba? Meron pong mga pangyayari, may mga kakaiba pong pangyayari sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Ibigay po natin sa Panginoon. Minsan parang takot po tayo kasing mag-take risk. Takot tayong parang sumubok sa buhay kasi yun, nag-hold back po tayo dun sa takot. Yun na, hindi natin makikita yung gustong maganap ng Panginoon kasi takot po tayo dahil dun lang po tayo sa comfort zone palagi. Doon lang tayo, parang sanay na tayo sa ganun, sanay na ako sa ganito, hindi ako pwedeng humakbang dyan kasi ito lang ang gusto ng Panginoon. Pero hindi po, hindi natin makikilala ang ating sarili, yung kakayahan natin, yung buhay na bigay ng Diyos sa atin at hindi natin malalaman yung gusto niya maganap sa buhay natin kung kukontrolin natin siya at hindi natin siya bibigyang pahintulot na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi minsan tinatapik po tayo ng Panginoon. Meron po tayong kailangan baguhin, meron po tayong kailangang alisin, meron po tayong kailangang bitawan. Binibigay po yan ng Panginoon sa atin, yung pagtapik, upang makita po natin yung kapangyarihan niya na meron po siyang kailangang ayusin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya yung pahintulot po na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi nga po na hindi natin pag-iisip ang pag-iisip ng Diyos. Nandun po, pumapasok yung pagsuko. Kasama po yun sa proseso ng pagsuko natin bilang tao. Na mabitawan po natin ang lahat ng bagay, ng mga kabigatan. At hayaan po natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Dahil ang tao po na sumurrender o sumuko sa Panginoon ay sinasamahan po ng Panginoon. Magtataka ka na lang parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Parang may mga bagong pangyayari. Magpapasalamat ka na lang sa Panginoon kasi meron siyang mga ginagawa sa buhay mo na hindi mo inaasahan at merong mga pangyayari sa buhay natin na parang unfamiliar na hindi natin akalain na magagawa natin dahil meron pala pong bagong gustong maganap ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin sa oras na isinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Amen po ba? So nakakapasok siya, nagkakaroon po ng pahintulot ang Panginoon sa buhay natin kapag hinayaan natin siyang kumilos at isurrender natin ang ating sarili sa Kanya. Amen po. At yun nga po, ang sabi dito sa kanyang mga buhay na salita na lisanin daw po ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana, mapagpatawad po ang Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang mga anak. Hindi po bingi ang Diyos sa panalangin ng tao, lalo na yung sa mga tao po na tunay na lumalapit sa Kanya at humihingi po ng awa at habag. Wala pong tinalikuran ang Panginoong Hesukristo sa mga tao po na tunay na nagpapasakop at handa pong sumuko, na nagsisisi
sa kanyang harapan. Kaya nga sinasabi daw po na sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. So inaalis po ng Panginoon sa atin. Sa oras na sumurrender po tayo sa Kanya, inaalis ng Diyos yung mga pag-iisip po natin, ng mga nakasanayan natin, yung mga negative thoughts, inaalis po ng Panginoon. Tinutulungan po tayo ng Diyos na makabangon tayo. Tinutulungan tayo ng Panginoon sa pagkakalugmok natin, sa pagkakadapa natin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya at maging maayos po ang ating buhay kung pahihintulutan natin ng ating Panginoong Hesukristo na Siya ang maghari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Dahil hindi po natin matatarok ang kaisipan ng Panginoon. Iba po ang isip ng Diyos sa isip lang ng tao. Kung ang gusto lang ng tao yung nandito ka lang sa comfort zone, ang gusto ng Panginoon, i-shake po tayo para maranasan po natin yung presence niya, maranasan natin yung kakaiba pang pangyayari sa buhay natin, na makita po natin na yung minsan po meron po kasi tayong prayer na akala natin hindi natutupad. Minsan, sa masakit na pangyayari sa buhay, doon po gumaganap ang Diyos. Doon po nagpapakilala ang Panginoon. Doon siya kumikilos. Kasi gusto ng Panginoon, palakasin po tayo, patatagin tayo sa ating pananampalataya. Kasi tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan po tayo maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Hindi po tinitingnan ng Panginoon ang ating mga karumihan. Tinitingnan po ng Diyos palagi ang buhay ng tao na handa pong magpasakop sa Kanya. Amen po ba? Yun, handa pong tumanggap sa Panginoon. Praise the Lord. At yun nga po, ang sabi ng Panginoon, dito na sa ating pong pagsuko, kailangan din po nating talikuran ng ating nakaraan at bigyan po natin ng pagkakataon yung nagaganap ngayon sa kapanahon ng present, at harapin po natin yung buhay natin, nakasama siya sa ating pong journey. Amen po ba? At yung pagbabalik loob daw po sa Panginoon, napakahirap po nito sa totoo lang, na magbabalik loob ka sa Panginoon, na parang feeling mo, parang ang tawag nito, parang pakiramdam po natin, mamamatay na tayo kasi nagbabalik loob na tayo sa Panginoon. Pero hindi po. Masarap po ang buhay na kasama po ang Diyos, at ang buhay po na hinuhubog sa pananampalataya ng Panginoon. Ngayon ko lang din po na-experience na hayaan po ang Panginoon na siya po ang mag-lead sa buhay ko, dahil matagal pong panahon na kinokontrol ko po ang lahat ng bagay. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa kabila po ng lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala, ay patuloy po niya akong binibigyan ng karapatan at pagkakatiwala po sa mga buhay na patuto at sa mga panukala po niya. At nabigyan po ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanyang mga buhay na salita. Bagamat wala naman pong, wala. Yung iba po parang hindi naman kapanipaniwala daw, hindi daw po parang kasi naghahanap ng material na bagay, ano ang naitayo mo sa sarili mo, ano ang meron ka, at bakit sumusunod ka sa Panginoon. Pero para sa akin po, ang pagsunod sa Panginoon at pagtalikod po sa nakaraan, hindi ko po tinatalikuran ang nakaraan o ang aking buhay na iniwan ang aking mga anak, kundi itinatayo ng Panginoon at binibigyan po niya ng lakas ako sa pagkakataon na ito, na makita ko po siya, tingnan ko siya, at makita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. Konting panahon daw po ng pagbabata at pagtitiis ay ibabalik ng Diyos ang mga bagay na nawala sa buhay ng mga taong na nagtitiwala sa Kanya. At ang sabi nga po ng Panginoon, kung sino man daw po ang nag-iwan ng lahat ng bagay sa buhay para po sa Kanya, ang mga tao po na ito na iniwanan ay siya naman po ang nag-iingat. At ang Panginoon naman po ang bahala doon sa mga taong nakaugnay sa buhay ng Kanyang abang lingkod. Amen po ba? So, hindi lang po na yung mga tao pong naglilingkod sa Panginoon at sumuko sa harapan ng Diyos, binibigyan po ng pagkakataon niya ng Panginoon na kilalanin siya at lumawak po sa pananampalataya. Pero hindi po ibig sabihin na sumusunod po sa Panginoon ay parang nagbabalik loob ka, ay kukunin ka na ng Diyos kasi sobrang banal mo na, sobrang parang maano ka na, ang tawag nito, sobrang malapit ka na mamatay kasi nagbabasa ka na ng Biblia, nagsishare ka na ng mga gospel or ng mga scriptures na galing sa Bible. Parang hindi po, yung tinanggap po natin kabutihan ng Panginoon na ibahagi po natin sa ating kapwa. At napakahirap po sa totoo lang na magpahayag ng mga buhay na salita ng Panginoon. Kasi iilan lang po ang nakasusunod at bibihira po yung parang maituloy po yung nasimulan. Dahil sa totoo lang parang ako po napapatigil na ako kasi
Hindi ko po alam kung paano ko gagawin, hindi ko po alam kung paano magsasalita, pero sa bawat nararanasan ko po sa araw-araw, palagi po akong tinatapik ng Diyos na kailangan ko po itong gawin. Kailangan ko po siyang, kaya po siguro pinangyari ng Panginoon yung ganitong sitwasyon para, at yung mga karanasan ko po sa nakaraan, parang kailangan ko pong i-share, ibahagi na mabuti ang Diyos sa buhay ng tao, na pwede, posible po sa Panginoon na pwedeng magbago ang buhay ng tao, na hindi kahabang buhay ganyan. May karapatan ka sa kaharian ng Panginoon dahil mahal po tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya nga po, binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Jesucristo para magkaroon po ng kaligtasan ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sinasabi nga po na sa bukas na pagtanggap natin sa Panginoon, hinihingi po ng Diyos dito yung pagtitiwala natin sa Kanya, na kahit hindi natin siya nakikita, kahit hindi po natin nakikita ang ating pong Diyos, pagkatiwalaan natin siya, at mapala daw po ang mga taong nagtitiwala kahit hindi siya nakikita. Kung halimbawa nga po yung mga taong makapangyarihan lang dito sa ibabaw ng lupa, yung mga worldly man na may mayaman, may mga pangalan, may mga kapangyarihan, mga politiko, nagtitiwala tayo sa kanila, mga gobernador, congressman, mayor. Pag narinig pa lang po natin na ay nagsalita si mayor, nagsalita si boss, gagawin natin yung inutos niya. Doon pa lang sa salita ng tao na yun, naniniwala ka na, ano pa kaya kung ang Diyos ang tumawag sa iyo at nag-utos sa iyo na kailangan mo yung gawin. Sa totoo lang, hindi po nakakatakot ang tao. Ang nakakatakot ang salita ng Panginoon kapag hindi po natin nasunod. Natatakot po ako sa Diyos kapag hindi ko po ito nagawa. Parang inaano ako, para po akong sinisilaban na kailangan ko pong gawin. Na minsan tinatanong ko po ang Panginoon, sabi ko pa nagpipray po ako, karapat dapat ba ako dyan, Lord? Parang ang dumi-dumi ko, parang hindi ko po maintindihan kung anong nangyayari sa buhay ko ngayon, parang ang gulo-gulo. Pero ang sabi ng Panginoon, mag-focus ka, mag-concentrate ka, tingnan mo ako, wala kang ibang titingnan kundi ako. Yan sinasabi, tingnan daw po natin ang ating Panginoon, kasi ang Diyos po ang gaganap sa buhay, sa mga bagay na hinihiling natin. Amen po ba? Meron pong mga mambabatikos kasi kasabihin na bakit mo iniwan mo ang family mo, iniwan mo ang anak mo para sumunod ka sa Panginoon, para gawin mo lang yan, magsasalita ka lang dyan ng ganyan, hindi ka nag-iintindi. Praise the Lord, hindi ko rin po alam, pero ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa aking buhay. At hindi po ako mahihiya sa aking ginagawa kasi ang Panginoon po ang nagbibigay ng kasapatan sa buhay ko. At ang sabi nga po, sino man daw po ang nag-iwan nga ng kanyang buong sambahayan para sa pagsunod sa Panginoon, hindi naman po yung papabayaan ng Diyos. Sabi na hindi mga pinababayaan, nang-aabala ka naman tao. Ang Diyos din po ang gagawa at gaganap sa buhay ng mga ito dahil ang Diyos po ang nag-utos. Ang Diyos po ang nagsabi, ang Diyos po ang tumawag, ang Diyos po ang nag-uutos na maglingkod ang tao. Hindi po ang tao. Hindi po ako ang pumili sa Panginoon. Ang Diyos po ang nagsabi sa akin na gawin ko ito. At wala rin po akong lakas ng loob na magsasalita dito tungkol sa Panginoon, kundi mabuti po ang Panginoon na binigay niya ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang kabutihan niya at ma-share yung mga bagay na naranasan ko sa buhay ko para makilala naman ng tao at maranasan din ng tao na may kaligtasan po sa buhay sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So mararanasan po natin sa ating buhay ang presensya po ng Panginoon sa oras po na isinuko natin ang ating sarili sa Kanya. Yung pagtaliko daw po sa nakaraan. Hindi sinasabing talikuran mo ang lahat ng bagay, yung parang, pero minsan dinadala po tayo ng Panginoon sa bagong buhay, sa present moment, para makita natin yung kabutihan niya, na hindi ka na para doon. Kundi iingatan naman niya yung mga mahal natin sa buhay, dahil inuuna natin ang Panginoon. Minsan, akala lang po natin yung parang, ang tao kasi mapanghusga lang yan, titingnan ka lang yan, kapag halimbawa, nakikita ka lang ng tao kapag halimbawa, meron ka. Nakikita ka lang ng tao kapag masagaan ang buhay mo, or mayaman ka, or marami kang pera. Hindi nila nakikita yung binibuild up mo sa loob na ang pagsama ng Espiritu Santo sa buhay ng tao, hindi nakikita yun. Kasi ang nakikita lang ng tao, ang tinitingnan ng tao, yung yaman, yung pera, yung material na bagay. Pero hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? So sa pagsuko po natin, kaya sinasabi dito sa kapahayagan po ng Panginoon na hindi daw po natin matatarok ang kaisipan ng Panginoon dahil iba daw po ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. So meron pong mga naglilingkod na sobra-sobra po kung batok pusin ng mga tao kasi hindi rin nila maintindihan bakit ganito, bakit ganyan. Puro po mga bakit hanggang sa dumadating yung Panginoon, ang Diyos po ang tunay na nagpapakilala sa tao kung bakit niya yun ginawa, kung bakit yun nangyari. Sinasabi nga po na may plano siya sa buhay ng tao. Hindi po yung puro panghusga lang. Pero kung ako lang parang
iisipin ng tao, ay baliw yan, sira ulo yan, parang wala namang pupuntahan ng buhay, bakit ganyan ng ganyan, bakit dasal ng dasal, bakit lapit ng lapit sa Diyos. Praise the Lord. Kung nahiya po ako ng mga panahon na yun sa paglapit ko sa pinakinggan ko po ng pinakinggan ang mga tao na pilit ginigib ang aking pananampalataya, hindi po ako makakarating sa sitwasyon na makakapagpahayag ng kabutihan ng Panginoon. Marami pong experiences, maraming itinuro ang Diyos sa akin. At biyaya po ng Panginoon na hindi naman siya nagpapabaya, kundi ang Diyos po ang gumaganap at nagbibigay ng story sa buhay ng mga tao. Kaya nasabi, may istorya, may kulay ang buhay mo. Parang masyadong, ang tawag nito, parang, yung chismis ng tao kasi, inaano lang nila, hina-highlights lang nila yung nakaraan. Hindi nila nakikita yung gustong maganap ng Panginoon sa buhay. Kundi ang Diyos ang magpapakita at magpapakilala sa taong ito na palaging inuusig, palaging inaapi. Hindi lang po sa buhay ko, maging sa buhay po ng ibang tao. Ang gusto pong makita ng Panginoon dito, ang gusto pong ang ituro sa atin, kundi maging bukas po tayo sa pagtanggap sa Kanya. Amen po ba? Na kahit hindi daw po natin siya nakikita, magkaroon po tayo ng pagtitiwala. Kasi sinusubok po ng Panginoon dito ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen po ba? At hanggat hindi naman po tayo nakakasagabal sa buhay ng ibang tao, ay wag po nating husgahan o tingnan kung ano yung nagaganap sa buhay lang. Kasi may kanya-kanya po tayong journey. Kundi minsan, namamangha po kasi tayong tao sa kapangyarihan ng Panginoon na bakit gano'n, may mga pagtatanong po tayo to, bakit ganito, bakit ganyan, pero ipagkatiwala na daw po natin sa Panginoon dahil isinuko na nga po natin sa Kanya ang ating buhay, ibigay naman natin sa Kanya kasi kahit ako po ay nagtatanong kung bakit, malaki po ang bakit ko sa buhay ko, pero biyaya po ng Panginoon na sa kabila po ng lahat, itinatayo niya po akong matatag, malakas at binibigyan ng pagkakataong makalapit sa Kanya at makilala siya, makita ang kabutihan niya sa aking buhay. Minsan aalisin po tayo ng Diyos doon sa sitwasyon na wala po talagang tutulong sa atin para makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, kung paano siya kikilos. Maniniwala ka ba? Pag halimbawa, yun nga po nasabi na, maniniwala ka ba? Paniniwalaan mo ba ang Diyos sa oras na walang-wala ka na wala sa yung gustong tumulong? Halos nakakahiya na yung mga nagaganap. Naranasan nyo na po ba yung puro mga kahihiyan, puro mga kaano. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makatayo na siya, makita natin ang kapangyarihan niya, kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa pagsunod po natin sa Panginoon, hindi naman niya pinababayaan yung mga mahal natin sa buhay. Kaya sinasabi po na isa man lang daw po ang naglilingkod sa buong sambahayan, ang lahat ay naliligtas. Minsan, hindi natin yan maiintindihan. May sumpa ang pamilya na hindi natin naiintindihan. Kaya sinasabi na generational curse breaker ka. Yung parang ikaw ang tagapagputol ng sumpa doon sa buong sambahan mo. Bakit sasabihin? Bakit parang sa'yo? Kasi hindi mo na ginagaya yung mga naranasan mo doon sa, tawag nito? Sa buong sambahayan mo, sa mga salinlahi, sa mga kanunuan mo na ganun, pinapasa ng pinapasa. Kumbaga, pinutol mo na sa'yo para hindi mo na maipasa doon sa mga susunod pa na henerasyon at darating pa na mga kaupo-upuhan mo. Kaya sinasabi po, ang lumapit daw po sa Panginoon, ang Diyos lang po, ang Panginoong Hesukristo lang, ang kayang pumutol ng sumpa sa buhay ng tao. So, yung mga naranasan po nating mga masasakit sa buhay, kung halimbawa, ganito po ako, i-explain ko po, sa akin at meron po akong anak na babae. Sa mga naranasan ko po sa buhay ko, hindi na mararanasan ng mga darating pang henerasyon, yung mga karanasan ko, at yung mga sinundan ko sa akin pong salinlahi, dahil pinuputol ko po sa akin. Hindi ko papasa sa Kanya kasi ayaw ko po na maranasan nila kung ano ang nararanasan ko. So, biyaya ng Panginoon, ganito po, parang example lang po yan, na sinasabing generational curse breaker ka. So, hindi lang yan, nagiging kang healer. Parang, yung presence mo, na binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, na makilala mo ang Kanyang mga buhay na salita. Yung presence po, ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, ay nagiging blessing po sa ibang tao. So, yung liwanag na kaloob ng Panginoon, kaligtasan na kaloob ng Panginoon, ay ipapasa po natin sa atin pong kapwa-tao na hindi po natin itatago. Wag nating hayaan na parang sa atin lang yung gift na binigay ng Diyos, kundi i-share natin yung naranasan nating kaligtasan, biyaya at pagpapala, liwanag, kung maniniwala po tayo na tunay ang Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kasi meron pong hindi maniniwala na nagbago yan, naging maayos ang kalagayan yan, nagsimba lang yan, sumunod lang yan sa Panginoong Hesukristo, parang nananalangin lang yan, naging maayos ang buhay. Pero hindi po lahat naniniwala hanggat hindi nakikita na may pera ka. Kasi ang gusto ng tao,
makita na mayaman ka, milyonarya ka. Praise the Lord. Yan po ang basihan ng tao. Pero hindi nakita yung paghihirap mo sa buhay mo nung mga panahon na nagdudusa ka. Pero alam natin sa sarili natin, sa puso natin, kung ano po yung mga laban na ipagtagumpay na natin, na ang kasama po natin ay ating pong amang nasa langit. Amen po ba? Sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo, yun po ang proseso na kailangan po nating isuko ang ating sarili sa Kanya. Kasi hindi lang daw po nabubuhay ang tao sa material na bagay. Hindi lang po, nasabi nga, unahin mo daw ang Diyos at ang lahat ng bagay na nais mo, isusunod niya sa iyo. Kasi meron po mga tao, pinapatay na ang sarili sa katatrabaho, sa kakahanap buhay. Wala nang panahon para sa Panginoon. Inuubos na. Hindi po nabubuhay ang tao sa tinapay lang daw po. Kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano po yung tinapay na sabi dito? Yung literal ba na tinapay na nabibili sa tindahan? Ito po yung pagkain. Yung mga material na bagay. Hindi lang daw po doon nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig niya, kundi yung mga buhay na salita na nagbibigay po ng pagkain sa ating kaluluwa. Na kung ang ating pong kaluluwa ay pakakainin natin at malakas ito, nakikita po yan sa physical na buhay natin. Nagigi po tayong maayos, mas malakas kasi malakas spiritu mo. Kaya merong mga lulubhang mga karamdaman kasi may sakit ang espiritu, may sakit ang kaluluwa, nakaposes ang kaluluwa. Kaya yung sasabi, may mga sobrang anxiety, sobrang ng depression, sobrang makaano sa pag-iisip kasi may sakit ang espiritu na hinihingi ng Diyos na papasukin siya. At yung pong espiritu natin parang nagki-crave sa mga buhay na salita ng Panginoon. Tayo naman tao, yung flesh natin, kinokontrol natin ito kasi hindi natin matanggap sa sarili natin na magiging mabait na tayo. Ayaw nating hubarin yung lumang buhay natin at bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na makapasok sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabing bukas na pagtanggap sa Panginoon at ang proseso ay ang pagsuko sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Pagtalikod sa nakaraan. Yung mga nakagawian natin na kung paano natin sirain ang ating buhay, sirain ang ating sarili. Ang ating pong katawan ay templo ng Diyos. Ano pong ipaglilingkod natin sa Panginoon kung ang ating lupang katawan ay pagod na pagod, hirap na hirap, yung parang lugmok na lugmok sa bisyo. Wala na po tayong paglilingkod kasi brinurumihan natin ang ating lupang katawan. Binibigyan natin ng karamdaman. At sino po ang magsasuffer niyan sa mga ginagawa natin? Tayo rin po yan. Parang pinaparusahan mo yung sarili mo at sisingilin ka. Sabi na sisingilin ka pagdating ng panahon ng lupang katawan mo. Tapos kailan ka maglilingkod? Sa oras na nangihina ka na. Sa oras na stroke ka na. Sa oras na nakahiga ka na. Sa oras na matigas na yung katawan. Sasabihin mo na maglilingkod ako sa Diyos para bumalik ang lakas ko. Samantalang nung kalakasan mo, inubos mo yung lakas mo sa mga bagay na gusto mo, sa mga pita ng laman na gusto mo. Amen po ba? So, yan po. Proseso po ng Diyos na hinihingi sa buhay natin na sa pagtanggap po natin sa Kanya, yung pagsuko. Susuko po natin ang ating sarili. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7:14, ang sabi po dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking nandidinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ano po itong literal ba itong lupain na pagagalingin ng Panginoon? Pagagalingin ang buong sambahayan. Yung nararanasan po nating kaguluhan sa buhay natin, sa buong sambahayan natin, sa oras po na maglingkod tayo sa Panginoon, ay binibigyan niya ng liwanag at kaayusan. Inaayos ng Panginoon. Kaya sinasabi rin po ng Panginoon dito na ito po ang Diyos na kayang bumuhay ng mga patay. Ito po ang Diyos na kayang magpanariwa ng mga bulok. Ito po ang Diyos na kayang mag-ayos ng buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po natin yan malalaman or makikita sa atin, kundi unti-unti kasi hindi po yan instant. Meron kasi tayong mga wishes na sobrang ang lalaki, sobrang ang tataas po ng mga dreams natin. Kasi syempre, yun po, ang nature ng tao yan. Yung mabuhay ka dito, sa mundo, maghanap ka, mag-chase ka ng mga bagay-bagay hanggang sa parang nagpapaligsahan, nagpapayaman na, gusto nating umasenso. So, syempre, nature ng tao yan. Karapatan ng tao yan na gawin yan. At walang ibang ang tao, kundi ang magpakasaya, magpakasasa daw po sa biyayang kaloob ng Panginoon. Pero, hindi nga lang po talaga nabubuhay ang tao sa material na bagay or sa mga tinapay lang, kundi sa mga salitang namumutawi sa kanyang labi. Kaya yung sinasabi po dito na pagagalingin daw niya ng Panginoon ang kanilang lupain, ito po yung pag naglingkod po tayo, ang lahat po ng ating buong sambahayan ay naririnig ng Diyos ang panalangin. Halimbawa,
hindi ka naman papayag na naglilingkod ka sa Panginoon na ikaw lang ang ipapanalangin mo lang ang sarili mo. Ayaw ng Diyos na sarili mo lang ipapanalangin. Ipanalangin mo yung mga taong gusto abutin ng Panginoon. Maging biyaya at pagpapala ka sa kanila. At syempre na ikaw na naglilingkod sa inyong buong sambahayan, hindi ka naman papayag na hindi mo sila maipag-pray. So sa pag-pray mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, gumagaling ang lupain. Gumagaling ang sambahayan. Yan po yung matalinghaga ang pagkakapahayag ng Panginoon sa kanyang mga buhay na salita. At yung mga sasabi niya na kung ang aking bayan tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka, talikuran kanilang mga masamang lakad, aking nandidinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan. Kaya ito po yung sinasabing pagsuko sa harapan ng Panginoon. Ito po yung proseso sa bukas na pagtanggap natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po yung mga hinihingi sa atin. Yun po yung number 1 na P, yung pagsuko. At ano pa po, sa number 2 naman, ano pa po ang proseso sa bukas po na pagtanggap natin sa Panginoon? Yung namang pagyakap. Pagyakap sa panawagan ng Diyos. Paano mo yayakapin? Literal ba na yayakapin mo yung rebulto na sa panawagan? Ang tinig po ng Diyos, ang totoo, nangungusap ang Panginoon sa puso ng tao. Minsan hindi po natin inaasahan kung sa paanong paraan po tayo tatawagin ng Diyos. Kaya sinasabi na may turning point ang calling ng Panginoon. Lalo na kapag naranasan po natin. Sa oras na tinawag po tayo ng Diyos, hindi ka po makakatalikod. Hindi ka makakatalikod. Hindi mo kaya, kapatid, na talikuran ang panawagan ng Panginoon. Kahit anong takas mo, tahatakin ka, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon sa panawagan niya. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Ang kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon ay hindi peke. At hindi peke ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kundi ito po ang naging katubusan sa ating mga pagkakasala. Kaya yung pagyakap po natin sa panawagan niya, ayan po ang proseso, pangalawang proseso ng pagtanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? At paano po ito natin mararanasan daw, yung pagyakap natin sa panawagan ng Panginoon? Tingnan po natin sa 1 Peter 5:7-10. Ang sabi po dito, sa 1 Peter 5:7-10, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yaman inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen po. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok daw po na hindi natin kayang lutasin. Mas malaki po ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kundi tinuturuan po tayo ng Panginoon na lubusan tayong magtiwala sa Kanya at palawakin po natin, patatagin ang ating pananampalataya na ibigay po natin sa Kanya ang buong pagtitiwala natin sa Kanya kahit hindi daw po siya nakikita. At yan pong proseso na yan, ang pagyakap sa panawagan ng Panginoon, ay isa po yan sa bukas na pagtanggap natin sa Kanya. Amen po. So, ito pong bukas na pagtanggap sa pagyakap po natin, hayaan daw po nating makapasok yung mga bagong pangyayari sa hindi natin kontroladong bagay. Yung may mga magaganap po sa buhay natin na parang nagtitake risk po tayo bilang tao. Na parang akala kasi natin, yung mga kasagutan po natin sa buhay, sa mga prayer po natin, laging masarap. Minsan binibigay po ng Diyos yung mga kasagutan sa buhay natin sa hindi natin inaasahan. Parang masasabi natin blessing in disguise. Na parang magtanong tayo, bakit ganito? Bakit ganito ang nararanasan ko? Pero hindi natin napapansin. Imbis na magreklamo po tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos yung mga nagaganap sa atin kasi blessing in disguise po yun. Yun po yung hindi natin kontroladong bagay na ang Diyos po ang gumagawa. Hayaan daw po natin siyang kumilos kasi yun po yung paraan ng pagyakap natin sa panawagan niya. Parang katulad po ng tinatawag ka para sa paglilingkod. Wala kang magawa, kundi sundin. Katulad po nito, halimbawa na ginagawa ko. Wala po akong magawa, kundi sundin ang Diyos. Dahil pag ito po hindi ko nagawa, ako po parang para po akong hino-hostage, para po akong sinisilaban na hindi ko po maintindihan. Parang ang laki po ng pagkakasala ako. Parang pakiramdam ko, hindi ko po nagaganap yung pinapagawa ng Panginoon. Iba po kasi talaga ang panawagan ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi natin inaasahan yung mga pangyayari. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kahit po minsan ipag-pray na natin yan, may ginagawang twist palagi
ang Panginoon sa buhay ng tao. Kaya yun daw po, hayaan daw po nating makapasok yung mga bagong pangyayari sa hindi kontroladong bagay. Minsan may mga pinapadala po ang Panginoon ng mga tao sa atin, sa mga katugunan, sa mga prayers natin, na hindi natin inaasahan din. Minsan, kung ano pa yung kinaiinisan mo, doon ka pa ilalagay ng Panginoon. Kung ano yung ayaw na ayaw mo, doon ka pa ilalagay. Pero kung papansinin po natin, minsan inilalagay po tayo ng Diyos sa sitwasyon na yan, para lumakas tayo, tumatag tayo, ihanda tayo doon sa mga bagay na gusto niya para sa atin. Doon, sa kasunod po ng hinihingi natin na mas malaki pa doon sa katugunan ng Panginoon. Halimbawa po, ang laki ng prayer natin. Tapos naghihintay tayo. Hindi mo inaasahan na nagpadala na pala ang Panginoon ng katugunan doon sa prayer mo, na palampas mo yon. Kasi ayaw mong papasukin. Kinokontrol mo. Kasi inaano mo, ay nakakainis yung taong yan ang pinadala, parang ayaw ko dito. Pero hindi natin alam, yung sitwasyon na yun is blessing in disguise. Pinangyayari ng Panginoon yun. Kasi doon ka pala pagpapalain ng Panginoon. Doon pala ilalagay ng Diyos yung blessing na hinihingi mo. Or yung katugunan doon sa hinihingi mo. Kasi minsan, connect po yan yung mga taong ibinibigay ng Panginoon na may mission yan sa buhay ng bawat isa sa atin. May lesson tayong matututunan. Minsan, padala ng Diyos na turuan ka ng leksyon. Minsan, yan ang makakasama mo sa journey ng buhay mo. Wag daw po nating kontrolin. Parang hayaan lang po natin. Kasi yan po yung pagyakap natin sa panawagan ng Panginoon. Pagyakap yan. Para sa bukas po na pagtanggap natin sa atin pong amang nasa langit. Amen po ba na wag nating kontrolin. Hayaan lang natin ang Panginoon na kumilos at isurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Amen po. At ano pa daw po, ang paraan po ng pagyakap, yung makita daw po natin ang kahalagahan ng mga pangyayari sa buhay natin, yung mga tao, yung mga bagay, yung mga sitwasyon, yung na-appreciate natin, yung mga small things na nagaganap sa atin. Yung mga maliit na bagay, parang minsan may mga sweet nothings tayong marireceive, akala natin, minsan, inaano natin na parang paiiralin pa natin yung pride natin, ayokong tanggapin niya kasi nakakainis naman niya, parang pinaiiral natin yung insecurities natin, pinaiiral natin yung pride natin na imbis na ipagpasalamat natin yung mga nagaganap, parang minamalditahan pa natin, pinaiiral pa natin yung ego, yung pride natin, kasi ayaw natin tanggapin yung mga bagay. Pero kung binubuksan natin yung puso natin sa Panginoon, marireceive po natin, handa pong tumanggap ang puso natin sa blessing niya. Kasi pag kinokontrol po natin ang lahat ng bagay, hindi mo tanggap ang Panginoon. Hindi ka bukas sa Kanya, sa pagyakap mo sa Kanya. Bakit? Kasi galit ang nasa puso mo. Ayaw mo kasi pinipilit mo yung nakaraan na nawala sa'yo. Parang isinusumbat mo sa Panginoon, naghihinanakit ka. Kaya hindi mo matanggap yung blessing ng Diyos kasi meron kang hinanakit sa puso. May galit ka sa puso. Kaya hindi mo yun matanggap. Meron kang hino-hold back. Ano yung hold back mo? Pero kung bitawan mo muna yung mga bagay na yan at ang Diyos ang magbabalik sa'yo ng mga bagay, kumbaga, i-appreciate po natin yung mga bagay-bagay na nare-receive natin ngayon, mga tao, yung mga sitwasyon, na wag na nating lingunin yung nakaraan, yung mga bagay na nawala sa atin. Wag na nating tingnan na, kasi mas higit po yung ipapalit ng Diyos na inaasahan pa natin dun sa mga bagay na nawala sa atin. So, sa pagyakap po natin sa ating Panginoon, yung makita daw po natin ang kahalagahan ng mga pangyayari sa buhay natin. Parang maramdaman mong buhay ka, kapatid. Buhay ka ngayon. Ano mo yung tanggapin mo yung present moment mo. Huwag mong talikuran. Parang huwag ka nang magmukmuk doon sa nakaraan. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Mabuhay ka ngayon. Ramdamin mong buhay ka. Pisilin mo yung pisngin mo. Pisilin mo yung katawan mo. Ramdamin mo na buhay ka. At ipagpasalamat mo daw sa Diyos yung mga bagay, maliliit man o malalaki. At ang lahat ng mga bagay, sitwasyon na nararanasan natin, ibigay po natin sa Panginoon at tanggapin natin yung ibinibigay niya sa atin na mga sitwasyon ngayon. I-appreciate daw po natin, yung makita natin yung kahalagahan. Kasi pag nakikita po natin ang kahalagahan na ito, nakikita po natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa mga ganun. Parang masayahin ka, madali kang pasayahin sa mga bagay-bagay na kaloob ng Diyos sa'yo kasi na-appreciate mo siya. Nare-realize mo sa sarili mo na hindi ka sa sariling lakas mo kumikilos. Umaano ka, tinatanggap mo ang biyaya ng Panginoon. Bukas ka sa pagtanggap sa Panginoon. Walang galit, walang pride, wala kang hinanakit. Wala kang yung parang ang bitter mo naman. Kahit sa mga kwentuhan lang sa mga love story, parang hindi mo matanggap kasi wala ka na maikikwento, kapatid. Parang ang bitter mo palagi. Pero kung nararamdaman mo at hinahayaan mong papasukin ang Panginoon na bukas ka sa pagtanggap sa Kanya, nagiging kang masaya.
doon sa mga kaligayahan ng ibang tao. Parang napapasaya ka ng maliliit na bagay. Ang sabi nga po, kung pwede ka daw pagkatiwalaan sa maliit na bagay, pwede ka rin pagkatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay. Kasi bakit? Na-appreciate mo yung blessing ng Panginoon. Na-appreciate natin. Amen po. Yan po yung sa bukas na pagtanggap sa Panginoon. Yan po yung number 2. Na pagyakap. Yung una po is pagsuko, yung pangalawa na ay pagyakap sa panawagan ng Diyos. At ano pa po? Yung bukas po tayo sa pagtanggap sa ating sarili. Yung hindi mo na sinisisi yung sarili mo na sa nakaraan ka nabubuhay. Yung parang, no, wala sa akin ang lahat. Wala akong family. Wala sa akin yung mga anak ko. Hindi ko kasama yung mga anak ko. Hindi ko kasama yung family ko. Nahuhomesick ako. Parang nagbabago ang lahat. Yes po, nagbabago ang lahat. Taon-taon, iba-iba po ng chapter ang buhay ng tao. Iba-iba po na nagaganap sa buhay ng tao. Hindi ka habang buhay bata. Tumatanda tayo at nagkakaroon tayo ng awareness sa mga bagay-bagay, nagbubukas po yung kamalayan natin. Lalo kapag nakaugnay ka sa Panginoon, bukas ang kamalayan mo sa Diyos. At nagkakaroon ka ng pangunawa sa kapwa mo, sa mga nagaganap sa buhay mo. Yan po yung sinasabing, bukas ka sa pagtanggap mo sa sarili mo. Na parang, hindi lang yun ang nakasanayan mo. Parang, hindi ka lang dito. Gusto ng Diyos na humakbang ka. Meron siyang gustong gawin sa'yo. Parang, bukas ka. Tanggapin mo yun. Tanggapin mo yung sarili mo sa nagbabago. Kaya parang, ay, hindi na ako sanay na palagi. Parang tumatanda na ako. Parang ayoko na ng mga ng mga chismosa sa paligid ko. Parang gusto ko na lang mag-isa. Parang ayoko nang anuhin yung mga kakwentuhan ko dito. Ayoko nang gawin yung mga dati kong ginagawa. Kasi bakit po? Nagigita yung bukas sa pagtanggap sa ating sarili na ayaw pala natin ang ganun. Mas gusto pala natin yung peace of mind na. Lalo kapag nagkakaedad ng po ang tao. Pag pinili mo ang peace of mind, pag pinili mo yung kapayapaan sa buhay mo, diyan pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi mo marireceive ang presence ng Holy Spirit kapag hindi ka payapa. Pero kapag pinili mo yung kapayapaan, doon ka nagkakaroon ng bukas na pagtanggap sa Panginoon kasi hinahayaan mo siya na kumilo sa buhay mo. At tinatanggap mo, nakikita mo ang kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos dahil niyayakap mo yung panawagan ng Panginoon sa'yo. Kumakatok ang Diyos. Hindi naman po yan instant. Pero merong mga instances na andyan po kaagad ang Panginoon na kapag talagang nakikita ng Diyos sa buhay natin, na kailangan, minsan tayo po kasi kahit nahihirapan tayo, hindi tayo lumalapit sa Panginoon, parang kinakaya po natin. Kasi nakakatamad sa totoo lang minsan manalangin. Nakakatamad makipag-usap kasi hindi natin nakikita. Pero yun nga po sa gospel natin na kahit sabi ng Panginoong Jesucristo, mapala daw po ang mga taong naniniwala at nagtitiwala kahit hindi daw po natin siya nakikita. At sa atin pong pagyakap sa panawagan ng Diyos, yun pong bukas na pagtanggap natin sa ating sarili na maging totoo po tayo. Huwag po natin lukoy ng ating sarili. Minsan, pag kinakausap tayo, parang niloloko mo pa yung sarili. Alam mo naman sa sarili mo na niloloko ka na ng asawa mo. Alam mo naman sa sarili mo na nahihirapan ka na. Alam mo naman sa sarili mo na puro problema. Pero niloloko mo ang sarili mo. Parang nilalaro mo pa yung sarili mo. Hindi mo matanggap yung sarili mo. So, paano mo yayakapin ang panawagan ng Panginoon kung yung sarili mo hindi mo matanggap? Amen po. So, kailangan po nating patawarin din yung ating sarili at tanggapin natin na ang pagpasok ng Panginoong Jesucristo ay kailangan baguhin natin ang ating buhay. Kailangan pong isuko natin sa Kanya at hayaan natin siyang gumanap at magbago po ang ating buhay. At sa pagiging totoo po natin sa ating sarili, yun po ang gusto ng Panginoon. Kasi hinahayaan natin siya na kumilos. At sa kapangyarihan po niya, kapag totoo po tayo sa ating sarili, natututo po tayong manalangin. Natututo po tayo sa pagtanggap po natin sa ating sarili. Parang pinapatawad mo na yung mga bagay na naganap sa buhay mo sa nakaraan. Kasi tanggap mo kung ano yung, hindi mo na sinisisi yung sarili mo. Kasi kapag sinisisi po natin ang ating sarili, ang hirap po nun. Hindi natin mararamdaman ang presence ng Panginoon. Kasi yung sarili mo, hindi mo mapatawad. Hindi mo matanggap. Sino ang magmamahal sa'yo kung, ang sabi nga po, sino ang, kung paano mo gusto kang mahalin, ganun mo mahalin yung sarili mo. Kung paano mo gusto kang respetuhin, ganun mo pong respetuhin ang sarili mo. Nagsisimula lahat yan sa ating sarili. Kapag oras po na gusto natin pong buksan ang ating puso sa Panginoon. At sa pagtanggap po natin sa ating sarili, kailangan po nating patawarin. Patawarin yung sarili natin, patawarin natin yung mga nakagawa sa ating hindi maganda, at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating pong Panginoong Jesucristo. At doon po yun, dumadating yung pagyakap natin sa panawagan ng Diyos. Amen po. At sabi po sa Mateo 4:4. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Mateo 4:4. Sana po yun. Praise God. Mateo 4:4. Wait lang po. Sabi po,
Datapot siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Praise God. Yan po ang sabi ng Panginoon dito na sa pagtanggap daw po natin at makita po natin ang kahalagahan ng mga pangyayari sa buhay natin, doon po natin mararanasan yung pagyakap po sa panawagan ng Diyos. Amen po ba? At sa pagiging totoo po natin sa ating sarili, hinahayaan po natin ang Panginoong Hesukristo na maghari at maranasan natin ang liwanag niya sa buhay ng bawat sa atin. Ang alok po ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasiya sa kapanahunan na ito. At ano pa po? Sa number 3 po, ano po yung pangatlong P sa bukas po na pagtanggap natin sa ating Panginoon? Yun pong pasasalamat. Kapag halimbawa naranasan po natin ang presence ng Panginoon at nagkaroon po tayo ng kaligtasan sa buhay na ito, binigyan po tayo ng katugunan ng Panginoon, magpasalamat po tayo sa lahat ng blessings niya, sa lahat po ng pagsama niya sa atin. Ang sabi po dito sa Psalms 100:4-5, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Amen po. Tapat po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po sinungaling ang Panginoon. Ang tao po sinungaling yan. Pero ang Diyos, kahit kailan hindi po tayo kayang lokohin. Kung ipinagkakatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon, ibigay po natin ng 100% sa ating Panginoong Hesukristo, kasi ang Diyos po ang magtuturo sa atin kung saan po yung buhay na nararapat para sa atin. Amen po. At sa pasasalamat po natin sa mga nararanasan natin sa buhay natin, sa bukas po na pagtanggap natin sa Panginoon, yun pong pagpapasalamat, na-appreciate po ng Panginoon. At binibigyan po tayo ng Panginoon palagi ng biyaya at pagpapala sa mga tao pong marunong magbalik o magpasalamat sa Kanya. Na kahit po yung maliliit na bagay na na-appreciate natin, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Yung mga binibigay po niya maliliit na bagay, mga taong akala po natin parang wala lang, ipagpasalamat po natin yung mga karanasan natin sa ating buhay. At paano daw po natin mapapasalamatan ang Panginoon? Yung pong mapaglingkuran ang Panginoon. Yung pagsunod sa panawagan niya, pagsunod sa buhay. Hindi po lahat tinawag ng Diyos para sa paglilingkod, kundi ito pong ginagawa nating kapahayagan, na mapakinggan po ang kapahayagan ng Panginoon. Ito po ay paglilingkod at pagsunod po ito. Kasi yung espiritu po natin na nagugutom at nauuhaw, ay binibigyan po natin ng pagkakataong makapakinig ng mga buhay na salita ng Panginoon. At sa pasasalamat po natin sa Panginoon, na paglilingkuran po natin ang ating Diyos. Amen po ba? Yung mapaglingkuran po natin ang ating Diyos na buhay, natutuwa at nagagalak po ang ating Amang nasa langit. Yung makilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo dito sa ibabaw ng lupa. At yan po ang pinakamisyon ng tao, ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Makilala natin ang ating Diyos. Kasi sa kabilang buhay, kapag tayo po ay pumanaw na, ang Diyos po ay nagiging hukom na. Pero tayo pong nabubuhay pang tao dito sa ibabaw ng lupa at marunong pong manalangin, ang Diyos po ay tagapagligtas. Amen po ba? At mapalad po ang mga taong naniniwala sa Diyos kahit hindi po siya nakikita. At sa pagsunod po natin ay hindi po sinungaling ang Diyos. At ang taong masunurin ay pinagpapala po ng Panginoon. Ang tao po, lolokohin tayo, pero ang Diyos kahit kailan ay hindi po kayang lokohin ang kanyang mga anak. Amen po ba? At sa paanong paraan pa po natin mapapasalamatan ang Panginoon sa oras na naglilingkod po tayo sa Kanya? Siyempre, yung mapaglingkuran din po natin ang ating kapwa. Yung magkaroon po tayo ng pagbabalik tanaw sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kapag halimbawa umaapaw na po yung blessing sa atin, magkaroon din po tayo ng awat habag sa kapwa natin. Na maramdaman po natin na meron ding nangangailangan po ng tulong sa atin. Halimbawa, nag-overflow po yung blessings natin. Ibigay din po natin sa kapwa, sa mga nakikita po natin nangangailangan. At yung pong pagbibigay natin ay isa pong paraan ng pasasalamat po yan sa ating Panginoon. Amen po ba? Diyan po nagagalak ang ating pong Diyos na buhay sa pagbibigay po natin sa ating kapwa. Ang sinasabi nga po na ibigin mo daw ang iyong kapwa, gaya ng sa iyong sarili. At sa ganung paraan po, napaparangalan natin ang ating Panginoon. Amen po. At ano pa daw po, sa paanong paraan po natin mapapasalamatan ang ating Diyos na buhay. Yun po magkaroon tayo ng connection sa pananalangin. Siyempre, kapag halimbawa po nagpapasalamat po tayo, ipag-pray po natin yung mga bagay na na-receive po natin.
ipanalangin din po natin yung mga naganap sa buhay natin, kahit mga pagsubok po. Kasi andyan po ang Diyos na handa po tayong samahan at hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Hindi daw po nagbibigay ang Diyos ng mga pagsubok sa buhay na hindi po kayang lutasin. Minsan kailangan parang na-stress na po tayo, hindi natin alam ang gagawin natin. Pero sa pamamagitan po ng connection sa pananalangin, naririnig po tayo ng Panginoon. Amen po ba? At sabi po dito sa kanyang mga salita sa Bilang 23:19. Praise the Lord. Ang sabi po dito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isinagawa? Kailan daw po nagsinungaling ang Panginoon sa tao? Hindi po natin naririnig ang Diyos. Pero kung bubuksan po natin ang ating puso sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin, halimbawa, nag-pray na po tayo, bitawan na po natin sa Panginoon. Ibigay na po natin, wag na po nating dalahin yung mga kabigatan kasi isinuko na natin sa Kanya. At ang tao po na naniniwala sa Diyos, kapag halimbawa ipinagkatiwala na po natin sa Kanya, hintayin po natin yung katugunan ng Panginoon kasi tunay po na hindi sinungaling ang Diyos. Kanya daw pong isasagawa ang Kanyang mga sinalita. Amen po. So meron po tayong mapagkakatiwalaan. Kung wala na po tayong mapagkatiwalaan dito sa mundo, sa mga pamilya natin, sa mga karanasan natin, sa mga asawa natin, or sa mga friends, yung mga nararanasan po natin na gusto nating kimkimin, sa Panginoon daw po, sa pamamagitan ng connection sa pananalangin, ang Diyos po ay hindi sinungaling. Ang Diyos po ay naririnig tayo, kahit hindi natin siya nakikita. Buntong hininga lang daw po natin, naririnig tayo ng Diyos. Lalo na po yung mga puso na nagsisisi at handang magpasakop sa Kanya. Mas lalong maririnig po ng Panginoon. Nagkakaroon po ng connection sa pananalangin at dyan po nagagalak ang Panginoon sa mga taong mapanalanginin. Marunong makipag-usap sa Kanya. Hindi naman po sinabing kailangan mo ring umanib ka pa kung saan-saan ka pang relihiyon, kung saan. Kung ano po, sa puso po natin, templo ng Diyos yan. Sa atin pong lupang katawan, ito po ang templo ng Diyos. At sa atin pong puso, naandyan palagi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Kung bibigyan natin siya ng pagkakataon na makapasok, hindi na po natin kailangan pumunta kung saan-saan. Pero kung saan po tayo tinawag ng Diyos para mapaglingkuran siya, sa ganoong paraan po, pagkatiwalaan natin ang Diyos kasi meron po siyang gustong gawin sa ating buhay. Kasi may kanya-kanya pong pamamaraan ng pasasalamat sa Panginoon. May mga tao pong naglilingkod na andun po sa ubasan ng Panginoon. Minsan tinatawag ka sa ibang sekta, sa ganito, sa mga Kristyanismo, kung saan sa ang reliyon, kung saan po tayo tinawag. Pero kung saan po magaan sa ating puso, sa ating buhay, alam naman po natin sa ating sarili na meron po tayong koneksyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi po natin kailangan makinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Okay, hindi po natin kailangan parang to see is to believe ka pa na parang kailangan ko pang paniwalaan itong sasabihin tong taong ito. Maniwala rin po tayo sa salita ng Panginoon sa ating buhay. Kasi sa atin pong puso na andyan po ang Diyos. Nangungusap po sa atin. Hinihintay lang po tayo ng Panginoon na magkaroon po tayo ng time sa Kanya, connection sa pananalangin at repentance, pagsisisi po sa lahat ng ating mga pagkukulang, mga pagkakasala. Amen po ba? At hindi po sinungaling ang Diyos. Hindi po tayo kayang lokohin ng Panginoon. Ang hindi po magagawa ng tao ay kaya pong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? At yan po, yung tatlo pong pina ito sa bukas na pagtanggap natin sa Panginoon. Ito po yung una, yung pagsuko, pangalawa, pagyakap, at pangatlo po ay pasasalamat sa ating Amang nasa langit sa lahat po ng ating nararanasan. At dyan, magkaroon po tayo ng pusong bukas sa pagtanggap sa Panginoon. Amen po. At sa atin naman pong konklusyon, tingnan po natin sa Mateo 20:37-39. Ang sabi po ng Panginoon dito ay, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen po. At sa ating pong konklusyon, ang sabi po ng Panginoon dito, na ibigin daw po natin ang ating Diyos na buhay. Sa ating pong bukas na pagtanggap sa Kanya, sa pagkatok po niya sa ating puso, ibigin natin ang Panginoon. At sa ating pong pag-ibig sa Panginoon ng buong puso at buong isip, buong kaluluwa, ay ibigin din naman daw po natin ang ating kapwa, gaya ng sa ating sarili. Paano natin iibigin ang ating kapwa kung ginawan tayo ng hindi maganda? Paano natin iibigin ang ating kapwa kung sobra-sobra yung mga naranasan nating sakit? Pero yun nga po, ibigay daw po natin ang ganti sa Panginoon kasi ang Diyos po ang gagawa at gaganti. Pero may mga tao po sasabihin na, bakit ko naman gagantihan ang, meron naman pong tao na,
Praise the Lord. Meron kasing dumaan. Ang sabi po dito na, ibigin daw po natin ang ating kapwa, gaya po ng sa ating sarili. Pero meron nga pong mapaghiganting tao, na bakit naman daw po niya patatawarin, kung pwede naman niyang daanin sa dahas, o kaya naman niyang bugbugin, o kaya naman niyang gantihan. Parang hindi na niya hihintayin pa ang Diyos. Hindi na niya hihintayin ang Diyos na karma pa ang ano, kundi meron pong mga kumikilos, nilalagay sa kamay ang batas. Pero yun nga po, ang mga tao pong nagtitiwala sa Panginoon, umiibig sa Diyos, ibinibigay po ang laban sa Panginoon. At doon po nagkakaroon ng bukas na pagtanggap sa Panginoon kasi ipinagkakatiwala natin sa Kanya ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa ang lahat po ng ating nararanasan. Praise the Lord. At sa conclusion po natin, ang susi daw po sa bawat pagpapalang hinahangad natin ay ang ating bukas na pagtanggap sa Panginoon. Walang kandado ang puso natin na hindi kayang buksan ang Kanyang pag-ibig kung pahihintulutan lang natin ang ating Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang ating buhay, tanggapin po ang Kanyang gabay at mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Amang nasa langit mula ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa iyong mga buhay na salita, sa kapahayagan mo po na aming napakinggan. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati sa kapahayagan ito at mapupurihan, Panginoon, sa habang panahon. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanood at nakapakinig. Inabot po ng tinig sa mga pagkakataon na ito. Maranasan po nila ang presence mo, ang kapayapaan, kaligtasan na nagmumula sa iyo. At ang liwanag, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na pinagmumulan, ay maranasan po namin, Panginoon, palagi. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kahilingan namin, ito pong mga nakapanood, nakapakinig, inabot, Panginoon, ng tinig mo. Ikaw po ang Diyos na magbigay, Panginoon, ng katugunan sa desire po ng kanilang puso't isip. Tugunin mo, Panginoon, ang aming mga kahilingan at pagpalain mo rin po ang kanilang buong sambahayan. I-bless mo rin, Panginoon, ang aking mga anak at ang aking pong buong sambahayan at ang akin po, Panginoon, mga nakakadaupang palad. Pagpalain mo, Panginoon, ang may mga karamdaman na maramdaman po, maranasan ang kagalingan at kagaanan, Panginoon, sa kanilang pakiramdam. Ikaw po ang Diyos na gumanap ang dakilang manggagamot na magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa lupang katawan ng mga taong may malubhang karamdaman at pagpalain mo po ang mga taong nagugulumihanan, bigyan, Panginoon, ng kapayapaan sa puso't isip, bigyan ng kaliwanagan, ng enlightenment, ng clarity at ang mga nawawalan po ng pag-asa, Panginoon, ay bigyan po, Panginoon, ng kaaliwan at pag-asa at bigyan po ng katugunan sa mga kahilingan. Pasaganain, Panginoon, ang buhay ng mga taong higit na nangangailangan ng awat habag mo at magkaroon po, Diyos, ng buhay na ganap at kasiyasiya sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinibigay at ipinagkakatiwala ko po sa mga kamay mo ang lahat ng ito at pagpalain mo po ang kapahayagan mo. At tagumpay, Panginoon, ang kapahayagan mong ito at answered prayer po kami sa lahat ng aming mga kahilingan. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, ang panalangin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless po. Thank you po sa mga nanood.